Nanay Imelda gulat na gulat sa sinabi ni Joy. Grabe! Alam pala ni Diwata Joy ang lahat. Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap. Sana'y hindi niyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuuhan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at Kalingap Rob. Maraming salamat po. Nanay Imelda gulat na gulat sa sinabi ni Joy sa kanya. Alam pala ni Diwata Joy ang lahat. Pero bago yun ay pag-usapan muna natin ang tambalan ni Joy at Kalingap Dan na sayang ito kung totoo talaga ang binabato na isyu patungkol kay Kalingap Dan, lalo pa at si Dan ay nanahimik pa mga kalingap hanggang ngayon. Ang kasalukuyang isyu na kinakaharap ni Dan at Joy ay isang halimbawa ng mga personal na usapin na naging pampubliko, na nagdudulot ng kalituhan at pangangailangan ng paglilinaw. Sa kabila ng kanilang mga pahayag at depensa, ang patuloy na pag-usbong ng mga alegasyon at kontra-alegasyon ay nagpapakita ng kahalagahan ng bukas na komunikasyon at responsableng paghawak ng mga sensitibong isyu. Ang unang apektado kasi dito mga kalingap ay ang mga taga-suporta ng Dan Joy na hanggang ngayon hindi pa rin nila tiyak kung ano ba talaga ang totoo. Dahil sa ang binabatong isyu tungkol kay Kalingap Dan ay noon pa ito mga kalingap, ngunit naging palaisipan sa karamihang viewers kung bakit ito naulit na naman, marahil totoo ito or ano ba talaga. Usapin ito na walang katiyakan hanggang hindi pa nagpaliwanag si Kalingap Dan, hindi pa rin ito masasagot ang katanungan ng mga viewers. Si Joy at Dan ay matagal nang magkasama, mula sa mga simpleng araw ng pagkakilala nilang dalawa sa Team Kalingap sa pamamagitan ni Kalingap Rob, hanggang sa mga masalimuot na yugto ng kanilang buhay. Magkasama nilang hinarap ang mga hamon ng buhay, nagtagumpay at nadapa, ngunit laging magkasama. Ngunit dumating ang panahon na ang kanilang mga pangarap ay naglayo sa kanila. Si Joy, na dating masayahing dalaga, ay naging seryoso sa kanyang mga pangarap. Nagdesisyon siyang magtulungan sa ibang bansa upang matulungan ang kanyang pamilya at matupad ang kanyang mga pangarap. Si Dan naman, na nananatili sa kanilang bayan, ay patuloy na sa kanyang pag-charity vlogs upang suportahan ang kanilang pamilya. Sa kabila ng kanilang mga pagsusumikap, ang distansya at oras ay naging hadlang sa kanilang relasyon. Ang mga simpleng pag-uusap ay naging bihira, at ang mga tawag at mensahe ay naging malamig. Dito pala nag-umpisa ang lahat mga kalingap. Ang mga pangarap na kanilang pinagsaluhan ay naging dahilan ng kanilang paglayo. Isang araw, nagdesisyon si Joy na umuwi upang bisitahin si Dan. Ngunit nang makita siya ni Dan, hindi na siya ang dating Joy na kanyang minahal. Ang mga mata ni Joy ay puno ng pagod at lungkot. Ang mga pangarap na kanilang pinagsamahan ay naging sanhi ng kanilang pagkakalayo. Dan, sabi ni Joy, ang lahat ng ito ay para sa ating mga pangarap. Ngunit sa huli, ang mga pangarap na ito ay naglayo sa atin. Si Dan, na hindi makapaniwala, ay tumahimik. Alam niyang mahal pa rin niya si Joy, ngunit ang mga pangarap na kanilang pinagsamahan ay naging dahilan ng kanilang pagkakalayo. Sayang lang ang lahat na pinagsamahan natin, sabi ni Dan. At doon, naghiwalay sila. Ang mga pangarap na kanilang pinagsamahan ay naging alaala na lang ng isang pagmamahalan na hindi natupad. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng realidad ng buhay, na minsan, ang mga pangarap na ating pinagsasama ay nagiging dahilan ng ating pagkakalayo. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pagmamahal na ibinigay ay mananatili sa ating mga alaala. At kung alam ni Joy ang lahat mga kalingap tungkol sa ibinabato na isyu kay Kalingap Dan ay marahil pinili niya na hindi magsalita at hinintay lang niya na si Dan ang aamin sa lahat, dahil kung ang karamihang viewers naman ang masusunod ay mas piliin pa nilang si Joy ay mag-focus muna sa kanyang pag-aaral. Ang isyu ni Dan at Joy ay isang paalala na ang mga personal na usapin ay may malalim na epekto hindi lamang sa mga direktang sangkot kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ang bukas na komunikasyon, pag-unawa, at pagpapatawad ay mga hakbang tungo sa paglutas ng mga ganitong isyu. Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang kapakanan ng kanilang mga tagahanga at ang kanilang pag-unlad sa isang maayos at mapagmahal na kapaligiran. Anong masasabi niyo po tungkol dito? Please comment and God bless you all.